insidente po na talagang nakakabit sa'yo, yung eksena sa NAIA noong 2012, pinicture mo si Claudine dahil doon sa column doon sa pag-aabuso sa mga empleyado. Kinukunan ko ng litrato dahil sigaw ng sigaw yung babae. Grabing sigaw. Kinunan ko ng litrato. Di ba nagkasuntukan? 8 sila. Hinawakan pa ako ng mga gwardiya. Tinignan niya si Claudine at sinipa niya, tinulak. Yun po, hindi ko po alam dahilan kung bakit niya po ginawa yun. Wala naman akong dapat katakutan dahil wala naman akong ginawang masama. Sus Maria, lit-lit niyan eh. Kaya ako natatawa dahil ginulpi daw ako. Parang po lit-lit yan. Ito po yung issue po kay Senador Raffy. Itong ang actress na si Chelsea Lore. Sabi mo daw ano kung nang bababae siya? Ano bang gusto niyong linawin dyan? Hindi niya nagalo yun. Binigyan lang siya kasi nakainom si Raffy. Ito namang si babae, nag-announce na. Binigyan ako ng 250,000. Sabi ko nga yung mukha na yan, sabi ko kahit 5,000, hindi ko bibigyan eh. Pangulong Bongbong Marcos. Tamad. Sayang. Alam mo, kung minsan nagsasabi si Amy sa akin, ayaw magtrabaho niyan eh. Ayan, si Senador Bato de la Rosa. Bobo. Naturingan pang tiga-Philippine Military Academy yan. He's inarticulate, he's stupid, he's pathetic. Manong ano ito yung mga recent na nangyari, yung sa Senado, sinabi mo na mayroon kang Tweety Bird. Pumunta daw sa Manila Yacht Club si Senador Robin saka si Senador Bato para pumuntang Batangas, tapos mag-chopper papuntang Mindanao. Iniskortan pa nga ng mga pulis yan ng Southern Police District. Going to Manila Yacht Club. Gaano ka-reliable yung source mo? Let's just say nasa Coast Guard Auxiliary siya. Sinabi mo rin po na binaboy ni Bato ang Senado. Yung Senado dahil kay Bato, nagpaputok-putok pa. Binaboy ni Bato at saka ni Cayetano yung Senado nung pinotektahan niya si Bato na maaresto. Si Vice President Sara Duterte. Loka-loka. She's unhinged, psychologically defective. In fact, binabastos niya si Digong nung araw. Pakitang tao na lang yung pumupunta siya sa The Hague. Nung araw yan, bastos yan. Binabastos niya yung tatay niya. Kailangan dumaan kay Bongo. Grabe ang bantay ni Bongo dyan. Akala ko nga nung naging senador si Bongo, mawala na siya. Mas lalong dumikit. Si Bongo halos, punasan na lang yung put ni Digong Kinumpisal ni Digong sa akin na tinulak niya sa helicopter yung isang tao Inuulog niya. Nagalit sa kanya yung piloto kasi Air Force helicopter, sabi. Sir, mamamalas kami niyan. Ba't ninyo ginawa yun? Hinulog niya. Meron yung isa ng rape ng bata, parang patay na. Nung mahuli nila, maraming barbecue sticks, pinagbugkus nila. And then, minaso doon sa dibdib. While in the threshold of pain, di ba? Yun ang niligay nila, kinalat nilang mga pamphlet. Ito ang mangyayari sa mga rapist. Matapang, mapangahas at walang sinasanto. Yan ang naging estilo at branding ng kanyang apelyido. Bagay na nadala niya, pati na sa kanyang pagiging kolumnista at broadcaster. Ang makakasama natin ngayon, ang panganay at kuya ng Tulfo Brothers, si Mr. Ramon Tulfo. Good afternoon, sir. Hi, Salmon! Of course. Ito yung newsroom. This is the Public Affairs Department. Public Affairs. Oo. Malaki ito Manong Mon, thank you so much sa pagpapaunlak po dito sa interview nito. Kumusta po kayo? My pleasure. Okay, mabuti. Ano ho masasabi niyo sa kaliwat ka ng nangyayari ngayon sa bansa natin, lalo na sa usapin ng politika na parang hindi na natin alam kung alin ang totoo? Magulo ang politika, magulo yung mga politiko. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Yung presidente natin, hindi rin alam kung anong gawin. Mga senador, nag-away-away. Magulo ang bansa. Bila, ikaw naman talaga napakatinik mo sa yung mga sources, ika nga. Ano yung dahilan nitong ganitong matinding gulo? Ang Pinoy, politics ang palaging nasa isip. Even after the election, national election, they already think of election, the coming election, the next election. Meron tayong segment dito na Talk to the Pic. Ayan, ngayon may papakita tayong picture kay Manong Mon at hihingi natin yung kanyang reaction, opinion, kung ano man yung gusto niya sabihin doon sa mga makikita niyang larawan sa ating TV screen. Ayan, si Senador Bato de la Rosa.
Bobo. Naturingan pang tiga Philippine Military Academy yan. He's inarticulate, he's stupid, he's pathetic. Noong panahon din ni Pangulong Duterte na-meet niyo siya, I'm sure. I'm glad na hindi ko tinanggap yung DILG secretary kasi baka ito magka-clash kami dito. At saka mas lalo ako sasama ng loob kasi alam kong kakampihan ito ni Digong. Kung anong sabihin ni Digong ginagawa niya. Manong ano ito, yung mga recent na nangyari, yung sa Senado, sinabi mo na mayroon kang Tweety Bird. Tweety bird. Ano sabi sa Manila? Tunay yung bird hindi. Tweety Tunay Bird. na bird. Pumunta daw sa Manila Yacht Club si Senador Robin at saka si Senador Bato para pumuntang Batangas, tapos mag-chopper papuntang Mindanao. Pero tinatanggi ito ni Chabit. Yan na nga eh. Hindi ko naman siya pinangalanan pero umiyok. Kasi reliable yung source ko eh. In fact, iniskortan pa nga ng mga pulis yan eh. Ng Southern Police District, Going to, Manila Yacht Club. gaano ka-reliable yung source mo? Let's just say nasa Coast Guard Auxiliary siya. Na-witness niya. Yes, di man Coast Guard, alam nila kung ano yung mga movements ng mga vessels. Mahirap naman kasi magsabi-sabi kasi mawalan ka ng Credibilidad. kredibilidad. And sa isang journalist o kaya retired journalist na kagaya ko, credibility matters most. Idinenay na rin to ni Robin. Na kasama siya, mag-deny siya ng deny. Ganon naman talaga na magdi-deny ka eh. Kasama siya noon sa pagtakas eh. Why are you here, sir? Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Sinabi mo rin po na binaboy ni Bato ang Senado. Ay, tinan mo yung nangyari sa Senado. Nawalan yung respectability yung Senado dahil kay Bato. Nagkagulo, nagpaputok-putok pa. Binaboy ni Bato at saka ni Cayetano yung Senado nung pinotektahan niya si Bato na ma-arrest. Dahil lamang ay gusto niya maging Senate President, pinalabas niya si Bato. Siguro na-convince niya, walang katotohanan na ma-arresto ka, walang warrant sa iyo. Kumbinsido. Kaya nga raw si Bato, sabi, lintik, sabi niya, hindi ko akalain na totoo pala yung sinasabi ni Trillanes Na may warrant na siya. may warrant. Next! Si Bading. 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 Ano yung ibig sabihin mo ng bading sa kanya? Madrama siya. Di ba karamihan ng bading madrama? Okay, going to Cayetano tayo. Napanood ko isang interview mo and talagang yung tawag mo kay Senador Alan. Madrama siya eh. At tingnan mo naman salita niya. Mahalata mo naman sa taong bading eh. Salita. Tapos yung madrama. Hindi ka ba nag-aalala, Manong? Baka naman yung nasa LGBT community natin medyo ano sa'yo na, so nililabel mo sila. What's wrong with being a bading? Baliwala sa akin, pero parang sabi gwapo ka. So hindi naman ho ito parang ano nyo, parang... Insulto? Ay, hindi. I misunderstood. Eto, sabi, homophobic daw ba kayo? Hindi ako homophobic. Yun lang. Homophobic yung galit sa bading. Hindi ako bading, hindi galit sa bading. Paano mo ikukumpara man mo yung mga politiko ngayon? Sa mga politiko noon, di ba, inabot mo siguro yung mga the likes of Salonga, Tanyada, Malayo yung mga, especially before martial law, malayo. Mga comedy yung Senado natin ngayon. Kumpara mo sa mga panahon nila, ngayon malayo eh. Walang guiding force. Bili ka ng ganyan para pag may naghahinabol ka sa NLEX. Si Governor Daniel Fernando, nakausap namin at hindi rin naman niya inamin na nasuntok siya o sinuntok siya ni Secretary John Vic Remulla. Pero ikaw yung naglabas ito, so... Dinideny niya? Siyempre, i-deny niya. Yung Tweety Bird ko ang nagsabi. Talagang yung Tweety Bird mo, malayo ang... Marami. Yung Tweety Bird, isa lang yan. Marami yan sila. Kailang Tweety Bird na lang tawag ko. Si Vice President Sara Duterte. Loka-loka. Bakit po? Kita mo naman yung kanyang asa. Nung sabi niya, papatayin daw niya na parang may tama ito sa ulo eh. She's unhinged, psychologically defective. Pero nung pumupunta kayo kay dating Pangulong Duterte, nakikita niyo siya, nakakausap niyo siya. In fact, binabastos niya si Digong eh, nung araw. Pakitang tao na lang yung pumupunta siya sa The Hague. Nung araw yan, bastos yan, binabastos niya yung tatay niya. Kaya kung bisa natatawa na lang ako eh. Pag nakikita mo. Oo. Yung mga nakikita natin ngayon, lagi siyang nandoon. In fact, yung tatay niya, gusto siyang maging Pangulo. Dahil galit siya sa tatay niya, Vice President na lang tinakbo niya. Kung anong gusto ng tatay niya, sinusuway niya. Nung araw pa,
publicly, pinahihiya niya yung tatay niya. Kaya sasabihin, pupunta yan sa The Hague. Baka hindi kaya nagsisisi siya sa mga ginawa niya sa tatay niya. May pagsisisi ba ang lokaloha? Nababasa ko yung mga column mo about yung kay Digong. Paano kayo naging magkaibigan ni dating Pangulong Duterte? 1992, 1993, yung kontemplasyon. Flor Contemplacion. Lord Contemplacion. Tapos, di ba maraming nagsasabi doon sa nakawawa naman si Flor, mali yung pagkakaparusa sa kanya. Nag-research ako, talagang may kasalanan siya. And then sabi ko, tayo kasi mga Filipinos, emotional tayo eh. Yung bang, kakaawaan natin yung isang tao kahit na nagkamali siya. Isa sa mga nagprotesta sa pagbitay kay Contemplacion ay isang mayor ng Davao City. Sinunog yung Singapore flag. Sabi ko, tatlo kami ni Dong Puno noon eh. Mayroon kaming programa, Action 9, every day noon. Ako, si Dong Puno at saka si Ray Langit. May commentary, sabi ko, napaka-OA naman yung mayor na yan. Susunugin mo yung flag at saka hindi niya naisip. Singapore has one of the best judicial systems in the world. Siyempre, narinig niya, sabi niya, pag nakita ko yan dito, tiga Davao din ako eh, sasampaling ko yan. Sabi ko sa kanya, puntahan kita riyan. So, I exposed myself. I made myself obvious. Sa mga lugar na pinupuntahan niya, pinupuntahan ko rin. Hindi kami nagtagpo. Nung bumalik ako sa Maynila, sabi ko, gago ka pala eh. Sabi ko, sabi mo, pag nakita mo ako, siguro may nagsabi na naman siguro sa'yo na andoon ako. Bakit hindi mo ako pinuntahan at sinampal? Anyway, to make the long story short, nasuspindi siya eh. Hinahanap niya ako. Doon kami naging magkaibigan. Okay, next picture. Ayan, boss, si ano pala to? Si dating presidential spokesman Harry Roque. Ipokrito yan. Nawalan ako ng respeto dyan. Nung araw, ang laki ng respeto ko dyan. Diba, human rights lawyer yan, di ba? Ako, naging abusado yan. He's on the run. Pero marami kasing naipon yan sa Pogo. Ay, ito, sino to? Si Mabanta sa PGMN. Extortionist. Kilala mo siya? Once we're in the proper forum, we're going to discuss it. Hindi, pero marami na akong narinig tungkol sa kanya. Siyempre, hindi naman ako pwedeng magsulat. Una-una, kasama natin sa social media hanggang sa mahuli siya. In fact, social climber yan eh. Miski sa may mga pagtitipon na kung maraming mga andun siya. So, he would invite himself. Ang nagkamali dito, tinalo niya yung pareho niyang magnanakaw. Nung naging special envoy ka sa China noong 2018, bakit nyo tinanggap yung... Unang-una, walang sweldo yan eh. Oh, libre yun? Ano lang yun? Prestige lang. Tinanggap ko yan dahil gusto ko magkaroon ng contacts din paglabas ko. Opportunity yan ang business. Kaya in fact, yung mga businesses ko kuminsan ngayon ay dahil sa pagiging special envoy ko. Dahil may nagkakaroon ka ng contacts. At saka gusto ko rin makatulong sa improvement and relations between China and Philippines. And nagtagumpay din naman ako dahil nakikipag-usap ako, nakikipag-inuman ako sa kanila eh. Yung may mga high officials. Ano pa yung in-offer sa'yo ni former President Duterte? Wala na, iba. Kasi ang usapan namin, ibibisto ko yung mga katiwalian sa administrasyon niya. Ang nangyari dyan, tiniringan siya ng mga tauhan niya, yung mga nasa paligid niya. In fact, kuminsan meron akong panahon na sabi ko, Bay kasi ang tawag ko sa kanya, Bay, hindi kita maaabot eh. Mayroon ka bang direct line? Ito pa lang si Digong, hindi marunong sa telepono. Wala eh. Bakit kay Bongo? Sabi ko minsan busy maraming siguro sa dami ng tawag. Minsan hindi ako nasasagot. Baka pwede mo akong bigyan ng direct line, kaya ibang linya. Sige, sabi niya, bibigyan kita ng linya ng kanyang AD cap na babae. Tawag ako ng tawag. Hindi rin. Masagot. Kita naman kami uli. Yung the rare occasions na kikita kami. Sabi ko, paano ito? Ayaw rin binigay yung kanyang nurse, yung number ng nurse niya. Hindi rin. Tapos finally, sabi ko, ano ba ito? Hindi kita maabot hindi kita matawagan. Hindi sila sumasagot. Binigay na yung kusinera. Yung kusinera niya, yung telepono ng kusinera niya, hindi rin. Ano ibig sabihin yan? Di hinaharang. Kailangan dumaan kay Bongo. Grabe ang bantay ni Bongo dyan. Akala ko nga nung naging senador si Bongo, mawala na siya. Sabi ko, meron na akong access. Mas lalong dumikit. Si Bongo halos, punasan na lang yung put ni Digong eh. Talagang boy yan eh. Boy. House boy. Siloso yan si Bongo. Hindi niya pwedeng
Hindi ka pwede makalapit sa kanya. Dadaan ka talaga sa kanya. Kaya magkalaban sila ni Sarah at saka si Polong. Hindi sila nakakadiretso sa tatay niya. Kahit yung mga anak? Oo. Kailangan dumaan sa kay Kay Bongo. Bongo. Eh kung yung mga anak nga hinaharang, di ba? Ako pa kaya. I would not sit on my ass as mayor of the city and allow these things to happen. Flood the city with drugs, you go into the kidnapping business, you oppress people. Pero nung panahon talaga ni Digong sa Davao, sir, okay talaga ang Davao. Yes, yes, yes. But sabi ni Trillanes kasi is one of the dangerous city. Not during Digong's time. Mayroon silang kinumpisal ni Digong sa akin na tinulak niya sa helicopter yung isang tao eh. Nagalit sa kanya yung piloto kasi Air Force helicopter, sabi. Sir, mamamalas kami niyan. Ba't ninyo ginawa yun? Hinulog niya. Meron yung isa ng rape ng bata, parang patay na. Nung mahuli nila, maraming barbecue sticks, pinagbugkus nila. And then, minaso doon sa dibdib. While in the threshold of pain, di ba? Yun ang niligay nila, kinalat nilang mga pamphlets. Ito ang mangyayari sa mga rapist. Mayroon pang isang loob ng bahay, ginapos yung asawa, yung lalaki. Ni-rape yung babae sa harap ng asawa. Nahuli nila Digong. Si Digong kasi vigilante. Kinuha niya yung 38 niya. Sabi niya, barilin mo yung tao. Sir, hindi ko magawa. Ni-rape yung kon. Ginahasa yung misis mo sa harap mo. Hindi mo, ayun pagkakataon na. Hindi sir, hindi ko magawa eh. Liga, kinuha niya yung kamay ng tao. Dito lang ha. Pinutukan yung tao, patay yung suspect. Ayan, sabi niya, nakaganti ka na. Mayroon pang isa, pinatawag niya yung nagnakaw. Tinawag yung isang tao. Sabi niya, saan mo dinala yung nakaw? Tinago ko po, sir. Pinalo niya ng martilyo yung kamay. Yung pala pulis yun, custodian. Minsan dinala ko si Osang doon sa kanya, sa Davao. Si Osang? Oo. Yung artista? Oo. Naging kami ni Osang eh. Sabi niya, bye. Sabi niya, Mon, pwede kong hiramin yan. Anong hiramin? Girlfriend ko yan. Matagal kayo nag-iano ni Osang? Secret na. Nagkakita-kita kami ni Osang dito pag naimbita ako sa debate. Meron siyang program noon eh, di ba? Oo, meron sila. Yung Kung kalabot. kasama siya doon, Startup. nag-cheer sa akin. I will kill more if only to get rid of drugs. In fact, ngayon, malaking yung aking sama na loob in the sense that hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin bilang Pangulo. Yung mga war on drugs, mukhang hype lang eh. In fact, marami na lumalabas ngayon na mga pinapatay nila, mga tauhan ng mga sinusuportahan nila sindikato. Masakit yun sa akin. Kasi akala ko mayroong pagbabago, magkakaroon ng pagbabago. He fell into the trap. He was eaten up by the system, palagay ko, the corrupt system. Ano mong pakiramdam mo ngayon, Manong mo? Na, siyempre, pagkaibigan mo siya, pero eto, andyan siya ngayon, doon sa kinakaharap niya na yung uncertainty ba, kung makakabalik pa ba siya dito? Hindi na siguro makakabalik yan. Kasi pagkakaalam ko, only once a year lang ang hearing eh. Ilan taon na siya ngayon? 81. Halimbawa, once a year, baka 90, andoon pa rin siya. Walang pag-asa. And ako naman, sa pananaw ko, tama lang yung pagkakakulong niya. Dahil nga doon sa marami silang pinatay na karamihan ay mga maliliit lang na tao at saka walang kasalanan. Ang kasalanan lang nila ay biktima sila ng droga. Uy! Si Raymart. Iho, huwag ka na magtago sa iyong lungga. Ano ito? Hindi naman kita aanuhin na eh. Hindi lang tayo talaga nung araw nagkaintindihan. Yung insidente po na talagang nakakabit sa'yo, yung eksena sa NAIA noong 2012, pinicture mo si Claudine dahil doon sa column doon sa pag-aabuso sa mga empleyado. Kinukunan ko ng litrato dahil sigaw ng sigaw yung babae. Akala ko, sabi ko,
Ang lakas ng sigaw, grabing sigaw. Kinunan ko ng litrato dahil hindi ako marunong ng video. Makita nila ako, pinuntahan ako, kinukuha nila yung telepono. Doon nag-umpisa yung away. Hindi ako tumakbo eh. Dapat tumakbo ako. Di ba nagkasuntukan? 8 sila. Hinawakan pa ako ng mga gwardiya. Yung unang bugso ng labanan, hindi ako tinamaan eh. Kung one-on-one kayo ni Raymart. Sus Maria Josep naman, eh, liit-liit naman yan. Kaya lang siya, marami sila eh. Ang tawag dyan, kuyog, di ba? Kinuyog ako. Tinignan niya si Claudine at sinipa niya, tinulak. Yun po, hindi ko po alam dahilan kung bakit niya po ginawa yun. Wala naman akong dapat katakutan dahil wala naman akong ginawang masama. Nagkita na ba kayo? Bati na ba kayo? Eh, Tapos nagtatago sa kanyang lungga. Matagal ko nang pinatawad siya eh. Nagtatago sa lungga niyan. baka naman hindi lang nagtatagpo ang landas nyo. Pero pag nagkita kayo, ano pong sasabihin nyo? Wala. Tapos na yun eh. Although ayun, mga pinalabas ng mga bashers ko, yung black eye ako. Eh, akala nila apektado ako dyan. Hindi. Alam mo, masakit ang loob ko dito sa GMA7 ha, nung araw. Dahil mayroong isang kasama ninyo na sasabihin na kampihan natin si Raymart kasi kasama natin. Hindi natin kasama si Ramon Tulfo. Masakit sa akin yun. Kasama ko sa media. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan. Pinagtulungan ka pala ng 8. 8 ang pero doon sa 8 na yun, binalian ko yung isang ng kamay. Tapos ilang beses ko napabagsak yung isa. At saka pagod na ako nung unang-unang bugso. Akala ko dumating kasi mga gwardya. Akala ko ligtas na ako. Sila pala ang humawak sa akin. Sabi ng mga gwardya, akala daw nila Koreano ako. Ibig sabihin, porke Koreano, kakampihan mo na yung Pinoy. Sa tanang buhay ko ngayon ako na-choke kahit nung nag-aaral ako sa judo, hindi ako na-choke ng gano'n. Ang masakit talaga, hindi na awat ng mga polis. Kasalanan ng asawa mo yan eh. Dahil doon sa away na yon, nawalan sila ng pera. Naubos yung pera nila. Kaso, kinortahan sila ng mga piskal, kung ano-ano, ang dami. Kasi may piskal ako nakilala eh. Wala siyang kinalaman eh. Meron siyang naambunan siya ng pera. Kawawa naman ito, naubos yung pera. Kung halimbawa magkita po kayo, anong gusto nyong sabihin Wala kung kuan lang ito. Tapos na. Wala nga, Jesus Maria Josep. Eh, lit-lit niyan eh. Kaya ako natatawa dahil ginulpi daw ako. Parang po lit-lit yan. Paano ka ba nagsimula sa media? I started out as a disc jockey. Papatugtog, radio announcer, English. Parang si Mike Enriquez. Tapos napunta ako sa print. Nung mag-declare ang martial law, I was on TV and radio sa DZHP at saka Channel 13. Kaya nung na-declare yung martial law, nagsara ang lahat. Nawalan ako ng trabaho for a while. Nag-detailman muna ako. Medical representative. Malaki ang kinikita, pero sabi ko walang fulfillment. Kaya bumalik ako sa media at nagsimula muli sa Philippines News Agency. And then Times Journal Bulletin. Doon po sa 10 magkakapatid, kayo yung panganay. Paano po kayo bilang isang kuya? Ako yung pangalawang tatay. Ako nagpaaral kila Ben, Erwin, Joseph. Si Rafi pinaaral ng mga kapatid kong babae. Kasi nung mag-retire ng daddy ko, opisyal ng gobyerno, yung father ko, colonel ng Philippine Constabulary, walang-wala siya eh. Marami kami. Ang toka sa akin, paaralin ko yung mga kapatid ko. Kaya hati-hati kami. Ngayon po, kumusta po kayo? Si Erwin, siya nasa Senado, si Senador Rapi, andyan dyan. Sila ba napapagsabihan nyo pa ngayon? Doon sa halimbawa, ito sa mga nangyayari ho ngayon sa bansa natin? Hindi ako nakikialam na sa kanila eh. Kasi baka sabihin ng kuya, matatanda na kami. Kung tinatanong ako, saka lang ako nagbibigay ng payo. Unsolicited advice, hindi ko binibigay, di ba? May kasabihan na advice unasked is advice unwise. Tumakbo si Rafi, si Erwin nanalo, tapos si Ben. Kayo, wala kayong planong pumasok sa politika? Wala. Bakit po? Maganda sa media eh. At saka marami ng pagkakataon na pinatatakbo ako eh sa Senado. Ayaw ko talaga. At saka nung manalo si Digong, unang-una niyang tinawag ako. Pinapunta niya ako sa bahay niya sa Davao. Sabi niya, gusto kong maging DILG secretary ka. Ayaw ko, sabi ko. Tutulungan na lang kita, sabi ko. I'll be an outsider looking in. Kaya sabi niya, okay, sige, hindi mo tinatanggap itong offer ko. Si Wanda na lang ang ibibigay ko kay Wanda, isang cabinet post. Kumusta po kayong magkakapatid na lalaki? Paano yung samahan nyo? Mabuti naman. Minsan may mga
misunderstanding. Minsan pa nga, binabanatan. Hey, demokrasya yan eh. Alam niyo naman siguro yung image at branding na magkakapatid na Tulfo. Palaban, walang inuurungan. Bakit ganun yung naging tatakbo ng Tulfo brothers? Kasi lumaki kami sa military environment. Ang tatay ko kasi, di ba, opisyal ng PC. We grew up in different camps and in different places. Napanganak ako sa Davao isa, na mayroong napanganak sa Kulo, napanganak sa Kidapawan, napanganak sa Cagayan de Oro, napanganak sa Tacloban. O, si Rafi at si Joseph napanganak sa Camcrame, si Erwin napanganak sa Tacloban. Alam niyo naman siguro na parang pag Tulfo, parang takot ho ang tao. Natatakot ho ang mga tao dahil matatapang nga raw kayo. Prinsipyo lang yan eh. At saka yung lumaki kami na inimulat sa amin na dapat ay ipagtanggol yung mga naapi. Kasi sundalo ang tatay ko eh. Kaya galit din ako sa mga pulis na abusado dahil hindi abusado yung daddy ko. In fact, nang mag-retire siya, wala siyang pera. Sa PC nung araw, may dapat marami kang pera, di ba? Ayan, Manong Mon, sino yan? Si Trying Hard. Nangupya lang yan sa akin. Yung isumbong mo kay Tulfo. Ayun na. Yan lang masasabi ko. Ano mensahe mo sa kanya? Ben, dahan-dahan na pagsasalita mo dahil hindi ka naman masyadong matapang. Kilala kita, Ben. Ngayon, sinasabi ho, baka sa 2028, mukhang pwede ho tumakbo sa mas mataas na posisyon si Senador Rafi. Ano ho ang ano niyo Kung dyan? akong tatanungin, ayoko. Bakit po? Mas safe siya doon sa ano ito. Mas ligtas siya dyan sa Senado. Mas madaling ma-elect siya bilang senador kaysa tumakbo siya ng vice president to president. Pero mataas ho siya sa survey. Kahit na yung survey na yan, hindi naman kapanipaniwala. Tingnan mo nung araw, yung election, si Ben, number 5, number 4, hindi nanalo. Kasi magiging 3 naman yung Tulfo sa Senado. Paano matakaw na kami? Nagkaroon kayo ng tampuhan ni Ben dahil sinabi mo daw na winish mo na wag na siyang manalo. At parang ganun ho ang nangyari. Pinagdasal namin na huwag siyang manalo. Dino po, sinong kasama niyo nagdasal? Ako, yung mga kapatid ko. Kasi si Ben, sabi namin, bayaan mo na si Erwin. Huwag ka nang tumakbo. Hindi, matigas sa ulo ni Ben eh. Answered prayer yon. Ano sabi ni Ben? Wala akong pakialam kung anong sabihin niya. Basta hindi siya nanalo. Okay lang. Ngayon, bati na kayo? Hindi naman ako nakikipag-away sa kanya. Pero nakikipag-usap siya sa inyo? Kung hindi siya makipag-usap sa amin, okay lang. Alam mo, yung mga magkakapatid, hindi naman lahat ng magkakapatid ay maganda ang samahan. Minsan, marami diyan tampuhan. Lalo na a big family like ours. Although galing kami sa isang tiyan, same womb, iba-ibang isip yan. Kailan kayo huli nagkausap nila Senador Rafi? Itong mga nangyayari ho, yung mga development, yung mga lumabas ng survey na Lenny Rafi, mga ganyan. Siya ho talaga yung parang pina-float na pwedeng tumakbo as Vice President. Nagkausap na ba kayo tungkol doon? Hindi. Kung magkakausap po kayo, sasabihin nyo kay Senador Rafi. Huwag ka nang tumakbo doon. You're safe as a senatorial candidate. Total naman, marami ka namang nagagawa sa Senado eh. Bakit mo pa planuhin na maging Pangulo? Mas malaking responsibilidad yan. At karamihan ng mga naging Pangulo, tumanda agad eh. Kasi the burden of office. Tignan mo si Digong, ang lakas-lakas niya nung matapos yung kanyang termino, di ba? Ang hirap na siyang lumakad. Nakakaawa nga eh. Ang masakit pa, hirap na nga siyang lumakad, hinuli pa siya, kinulong pa siya. Manong sa masasabi niyo doon sa ano? Kayo daw po ay media political dynasty. Kaya nga, di ba, ayaw ko si Ben ang sumama. Kasi andyan na si Rafi, si Erwin, si Jocelyn, tsaka anak ni Rafi. 4 na. Kung si Ben ko sumama pa, di 5 na eh. Ano ayaw mong marinig sa tao na sasabihin sa inyo, sa mga Tulfo? Banat kayo ng banat ng political dynasty, pero kayo political dynasty din, di ba? Masakit yan. So tama na itong dalawa sa iyo? Tama na yung dalawa. Yung issue po kay Senador Rafi, itong ang actress na si Chelsea Ilore, sabi mo daw ano kung nang bababae siya? Ano bang gusto niyong linawin yan? Anong diferensya kung ng babae, ma? Ito namang si Rafi, hindi niya nagalo yun. Binigyan lang siya kasi nakainom si Rafi. Ito namang si babae, nag-announce na. Binigyan ako ng 250,000. Sabi ko nga yung mukha na yan, sabi ko kahit 5,000, hindi ko bibigyan eh. Sabi ko nga, mas mabuting mambabae kaysa sa manlalaki. Natural lang naman sa lalaki yan, ang mga babae. Ipokrito yung mga lalaki, karamihan, na sinasabing hindi sila nagkaroon ng extramarital affair. Alam ko, takot lang sila sa asawa o kaya ipokrito sila.
O, pero siya sabihin na, iba, naku, hindi pwede yan dahil nagiging, ano ka sa asawa mo, nagtataksil ka sa pamilya mo. Ang lalaki kasi is polygamous by nature. Hindi ba ito magiging, parang baka masira ang pamilya? Masisira yung pamilya kung mabibisto. Huwag kang magpabisto. Hindi pwedeng ang babae ka, pagkatapos binibisto mo pa, pinanggalandakan mo. Ikaw ba, manang babae ka? Ah? Oo. O gaano kadalas kang ng babae? Madalas, hindi ako ipokrito. Alam na ni misis mo. Alam mo yung tatay ko, nung araw, palaging ginugulpi ng nanay ko kasi palaging nahuhuli. Parang namana namin yan sa tatay ko, yung pambababae. Inililihim mo ba yun sa asawa mo o open ka? Minsan nalalaman niya, minsan hindi. Paano niya nalalaman? Eh, siyempre na. Paano, kagaya ng nahuli isa. ka na ba? Kagaya nung isa, mayroong isang artista na sabi, mayroong kaming relasyon, eh aminin mo na, di ba? Pero nahuli ka na ba ni misis? Maraming beses Maraming na hinahuli pagkakataon ako. na? Anong ginagawa mo? Pinatatawad naman ako. Ako'y makasalanan sa parting yan. O yan. O yan sinabi. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Playboy. Bakit playboy? Siyempre, saludo ako dyan. Ba't ka saludo? Sa pagiging playboy. O siya yung nagsabi, hindi naman daw totoong ginamit yung yate niya. Well, sabi lang niya. Kumpare ko pa nga yan yung anak ko kinasal, isa sa mga ninong yan. Ito pa manong mo, sabi, ang estilo daw ng mga Tulfo ay vigilante journalism o yung tinatawag na parang trial by publicity. Paano niyo sinasagot yung ganong kritisismo? Niloloko mo, gusto mo namang maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Ako yung nag-umpisa ng isumbong mo kay Tulfo, yung sumbungan ng bayan. Ako yung nag-umpisa lahat yan. Inapi ka ba? Sumbong mo kay Tulfo. Parang ako yung tribune of the people, takbuhan. Marami nang gumaya. Hindi lang si Ben at saka si Rafi. Marami. At dahil doon sa program ko, marami nang mapupuntahan yung mga tao na inaapi. Ang gobyerno natin kuminsan indifferent to the plight of the poor and the oppressed. Kailangan talagang kunting tulak Yan ang maipagmamalaki ko. Na parang at least merong pupuntahan, kung hindi aaksyon ng gobyerno, may pupuntahan ng taong bayan na makakakuha sila ng kagyat na aksyon. Imbestigahan namin kasi yan Kasi nanggulo sa patay. Bakit nanggulo daw sa patay? Pag napapanood ko yun, talagang style nyo yung talagang minsan, minumura ba nyo minsan yung mga pulis, yung mga official, pagka hindi maganda yung sagot, yung parang feeling nyo binobola kayo. Oo, ayaw ko nung binobola ako. Lalo na alam kong Alam mo yung totoo sa kwento. totoo, kwento. Parang niloloko ka. Sa tingin niyo ba, effective ba yun? Lalo na sa panahon ngayon, ano ba, yun ho ba, uubra pa sa kasalukuyang panahon yung ganung estilo? Yes. Di ba, anong tawag siyang media? Fourth estate. The first estate, yung executive. The second estate, yung legislature. The third estate, yung judiciary. Ang fourth estate, tayo. Kaya tayo fourth estate. Hindi tayo government pero kasama tayo sa pagpapaayos ng ating lipunan. Mastan po ninyo yung gawa po ni Executive Secretary Medialdea na dumihan tuloy yung aking mga kamay dahil sa kanya. Bingbong! Ayan Dahil sa pagiging prangka nyo, talagang straightforward, ilang beses na ho kayo na demanda? Truly, kung totoo, Talagang demanda. mga 300 na kaso. Libel. Kaya minsan nahihirapan akong kumuha ng lisensya ng baril dahil doon. Nung nag-apply ako sa US Embassy, nakita nilang ang dami-daming kaso. Sabi ko, libel yan Wala namang kinalaman, hindi naman robbery, hindi naman yan rape, extortion, wala Puro libel. Death threats ho. Marami. Kaya nga siguro, di ba, minsan may bantay ako. Ano yung pinakamatinding death threat na natanggap nyo? Mayroong isang general na inutusan yung kanyang mga tauhan na iligpit ako. Nasaktan siya doon sa mga pagtuligsa ko sa kanya at saka yung kanyang unit. Tapos mayroong intelligence report na yung Abu Sayyaf ay may inassign yung Abu Sayyaf na iligpit ako. Kaya nagkaroon ako, meron akong kasama ngayon. Hindi na ako nung araw na mag-isa lang ako. Paano po nakakarating sa inyo yung death threat? Nung araw, sa mail, di ba? Wala pang cellphone. Marami pinadadala ng sulat. May mga narinig ako na, mag-ingat ka dito. Kasi marami din naman akong kaibigan Mag-ingat ka dito dahil mukhang payayari ka. Next picture, si Presidential Spokesperson Claire
Castro. Umahanga ako sa kanya. Yung kanyang paninindigan. Para kay... One word for her. Straightforward. So, tingin mo, effective siya? Para sa akin. Kasi siya yung parang lightning rod. So, effective siya sa kanyang Sa kanyang role na Spokesperson. spokesperson. Effective yan. Yung criticisms para kay BBM, napupunta sa kanya. She's doing a great job. Anong opinion mo doon sa sinasabi dati talagang sumusuporta ka kay Duterte pero ngayon masuportado mo na raw ba ang Administrasyong Marcos? Palagi kong tinutuligsa din si BBM. Independent-minded ako eh. Last, Pangulong Bongbong Marcos. Tamad. Sayang. Dahil binigyan siya ng pagkakataon ng mamamayang Pilipino para ibangon yung pangalang Marcos. He has fallen short. Bakit tamad? Wala ako nakikita maganda. Alam mo, kuminsan nagsasabi si Amy sa akin, siyempre may katotohanan. Ayaw magtrabaho niyan eh. Ito kasi si Bongbong, lumaki ng Marangya eh. Hindi niya alam siguro yung naramdaman ng masa. Dahil lumaki yan sa Malacanang, practically. Sayang, maraming umaasa sa kanya na sana in the next 2 years, may 2 taon pa, di ba? Sana maging masipag ka naman, Mr. President. Nakapanghinayang itong bansa natin eh. Siyempre, yung edad ko na ito, alam ko, nakita ko we had the best Navy in Asia, the best Army, the best Air Force, 1960s. Siyempre, bata pa ako noon, 2 pesos to $1 ang exchange rate. Ngayon kawawa naman tayo. May pag-asa pa ba bansa natin? May pag-asa pag meron tayong leader na masigasig. Doon sa mga nasa, natin, Sir Mon, yung politika, sino pa nakikita mo? Si Risa Ontiveros. Si Tito Soto kasi matanda na eh. Ping. Ruthless si Ping ha. Kilala ko yan eh. I covered him before. Nung MISDN, Metrocom Intelligence and Security Group. Tiniente yan, kilala ko na yan eh. Kapitan pa si Beroya. Under yan ni Beroya eh. Ruthless yan si Ping. Ping is for Ping. Among the senators ngayon. Bam? Nahihinaan ako. Kiko. Hina pa rin sa akin. Si Soto, akala natin sinasabi ninyo na bobo dahil doon sa school bukol. Classmate ko yan nung grade 7 eh, elementary. He graduated the youngest in his class. Classmate ko siya eh. 2 beses na kuha niyan, sa Letran kami. 2 beses na accelerate yan. Oo, mautak yan. Very intelligent si Tito. In fact, sa lahat ng he excels in all sports that he gets into. Golf, nagiging number 1. Shooting. Paano nyo gustong kayong maalala o matandaan ng mga Pilipino sa larangan po ng Philippine media? Na may isang journalist who cares sa kapakanan ng ibang tao. In fact, hindi lang kasi pagtuligsa sa ang ginagawa ko eh. Hindi ko na lang ito pinaalam sana dapat eh. Namimigay din ako sa mga mahihirap. Okay, sir, thank you, sir. Hey. Thank you so much. Salamat. My pleasure. Kung gusto mo ng malaman na interview at kwento, Kay Susan tayo! Para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa Jimmy Public Affairs YouTube channel.